GBBB. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, butal. Ayusin mo bilang mo, Jun. Delikado lang. Baka maiwan na naman si Crispin, baka maiwan. 10, 11. Start, behind. 10, 11, 12, 13, GBBB. GBBB. Jun, okay na? Yep. Wala na iwan? Ang kalimot, walang gamot. Baka si Japit maiwan ha? Are you going to the same? Mason Amos, that's it? No, Mason Francis. Francis? Oh, iba na lang ang bus. O, nagbibilang ka na naman ng tinapay. So eto no mga idol, malapit nang sumabak muli. Ilang linggo na lang at sasabak na muli itong ating Gilas Pilipinas para sa February window nitong FIBA Asia Cup qualifier. Although yung excitement dyan ng mga Gilas fans ay nahahaluan ngayon ng disappointment at pag-aalala dahil gaya ng alam ng marami ay nagka-injury nga itong ating pambato na 7'3", itong si Kai Sotto. At malaking dagok talaga yan o kawalan talaga yan dito sa ating national team. Alam ng lahat na kahit may mga bashers itong si Kai Sotto at aminin man o hindi nitong mga bashers ay malinaw na itong si Kai ang isa sa mga nagpapahirap sa mga nakalaban ng Gilas sa mga nagdaang international tournaments. At sinagot na rin nung nakaraan nitong si Coach Tim Cone na itong si Japet Aguilar muna ang hahalili dito sa role na mapag-iiwanan nitong si Kai Sotto. Bagamat of course, alam naman natin na dati nang nasa 12-man lineup ng Gilas Pilipinas itong si Japet. Pero dahil nga sa hindi makakapaglaro itong si Kai, ay itong si Japet muna ang pupuno sa butas sa ilalim na mapag-iiwanan ni Kai Sotto. But aside from that development, heto at matunog na pinag-uusapan ngayon ang paglutang naman ng pangalan nitong si Troy Rosario. Romeo on a run. Oh! Rosario! Oh! We've got to ask Romeo later if that was a pass, but... Yes, sa lahat ng mga napapabalitang idaragdag sa Gilas Pilipinas ay itong si Troy ang pinakamalapit sa katotohanan dahil nagkaroon na siya mismo ng kumpirmasyon ukol sa balitang ito. Well, happy na makakabalik ulit sa Gilas after how many years? 3 years ata? 3 years. Well, hindi naging maganda yung last na ano ko nung sa SEA Games last 2022. So, it's time bounce back siguro. Para kay Troy ay malaking bagay na muli siyang makabalik sa ating national team. Gaya kasi ng alam ng lahat ay nakapaglaro na rin itong si Troy sa ating Gilas Pilipinas noon. So sa balitang ito ay hati naman ang opinyon ng iba. May mga natuwa, ang ilan naman ay hindi natutuwa dahil ang inaasahan nila na idaragdag ng SBP at maging nitong si Coach Tim Cone sa Gilas ay isang sentro o big man dahil nga sa pagkawala nitong si Kai Sotto. Well, kagaya ng dati ng isinagot nitong si Coach Tim Cone ay mukhang desidido na talaga siya na hindi na siya kukuha ng big man na magiging kapalit nitong si Kai Sotto. Instead, ang rerelyebo na rito ay itong si Japet. Pero siguro dahil mahirap na talagang maghanap ng big man sa ngayon dahil nga paubos na rin ang panahon at biglaan nga kasi ang pagkawala nitong si Kai Sotto dahil sa natamo niyang injury sa Japan B-League. Pero ano mga idol, honestly kesa sa wala, malaki pa rin ang maitutulong nitong si Troy para sa ating Gilas Pilipinas. Bagamat kasi 32 years old na itong si Rosario ay competitive at productive pa naman ito. Kamakailan nga ay pinatunayan niya na sa kanyang debut sa Barangay Ginebra na malakas pa siya at sa larong yon ay ipinakita niya na all-around player talaga siya. Actually sa kanyang height na 6'7" ay may consistent na tira itong si Troy sa labas. 3 points man yan or perimeter. May penetration skill din ang mamang ito at may magandang galaw sa ilalim. At pagdating naman sa defense ay ayos na ayos din itong si Troy. Sa kanyang height kasi na 6 man ay hindi ito mapag-iiwanan.
kayang-kaya nitong sumabay sa matatangkad na wingman ng New Zealand at ng iba't ibang mga international teams. So sa nakikita ng marami mga idol, kahit papano hindi naman magiging liability ng Gilas Pilipinas itong si Rosario. Instead, baka ito pa nga ang pumutok sa mismong laban natin against New Zealand. So far kasi ay hindi pa masyadong nai-scout ito ng mga kalaban. So, not bad addition ito para sa ating national team. Bagamat syempre, andun pa rin yung worry o pag-aalala ng mga Gilas fans sa pagkawala pa rin nitong si Kai Sotto. Aminin din natin kasi na ibang level talaga kapag meron kang isang 7-3 na may opensa na at meron pang depensa sa loob ng court. Kaya ang nakahang na katanungan ngayon at isang challenge naman para dito kay Japet Aguilar ay kung kaya ba niyang tugunan ang naiwang loophole nitong si Kai Sotto. Malalaman natin yan sa mismong laban natin against New Zealand. Balikan natin ulit itong si Troy Rosario. Malamang ay may magandang plano dito itong si Coach Tim Cone. Kumbaga sa ayaw at gusto natin, nandyan na yan. Nangyari na ang ayaw nating mangyari na mawala itong si Kai Sotto sa lineup. Pero as we all know, nagmamantika ang utak nitong si CTC. Napakatalino nito at hindi ito nauubusan ng mga plano. At ang duda ng marami, kasama sa kanyang sekreto o pasabog, ay itong pagkuha niya ngayon dito kay Troy Rosario. He would always have a big man alongside him on the court, but he would be the 5-man, right? Right. Here's Junmar, first shot, it's good. Execution is the name of the game. Good Commissioner Willie Marcial and Congressman Puno all helping out. Gilas Pilipinas, as Fajardo shows us once again. And I think Perez to Kiambao, extra pass, Tamayo from deep, no good. Perez, good deflection. The lob pass. Sotto finds a way to get it in. Kung noong nakaraang mga laban ng Gilas ay madalas gumagamit ng Twin Tower itong si Coach Tim Cone, itong si Kai Sotto at saka itong si Junmar Fajardo. Ngayon naman ay malamang babawi tayo pagdating naman sa wing advantage. Sa nakikita kasi ng marami ay baka more on wingman ang panggagalingan ngayon ng mga puntos ng ating national team para mabawi natin kahit papaano o mapagtakpan natin ang paghina bigla ng ating Gilas Pilipinas sa ilalim dahil sa pagkawala ni Kai Sotto. Tapos pagdating naman sa depensa ay diyan naman babawi itong si Japet. Bagamat hindi na ito ganun ka-deadly as offensive player, pero quality pa rin naman kahit papano ang depensa nito na makukuha ng Gilas Pilipinas. Anyway, ay pansamantala lang naman yan mga idol at for sure ay hahanap ng bagong big man itong SBP at itong si Coach Tim Cone na makakatambal nitong si Abay sa ilalim. Ngayon ay may bagong aabangan ang mga Gilas fans in the person of Troy Rosario. Kaabang-abang mga idol kung ano talagang plano sa kanya nitong si Coach Tim Cone. Ito na nga bang si Troy ang magiging secret weapon talaga ngayon ng Gilas Pilipinas at ano kaya ang magiging adjustment na gagawin nitong si Coach Tim Cone laban sa rematch natin against New Zealand? Ikaw idol, sang-ayon ka rin ba dito kay Troy Rosario bilang bagong dagdag sa ating Gilas Pilipinas? I-comment mo lang yan sa ibaba idol. Ingat and God bless!